Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, nakalulungkot ito, ka-coffee, yung nangyayari dyan sa Taiwan at sa China, no? Siyempre, ayaw naman natin na magkagulo, magkaroon ng girian kahit na namang bansa yan dahil madadawit din tayo. At kahit nasa ibang parte yan, halimbawa nasa western part of the world yan, ayaw din naman natin mangyari yan dahil may mga Pilipino na apektado. Medyo nag-escalate, ka-coffee, ang tension dyan sa China at sa Taiwan at hindi natin gusto yan. Alam mo kung bakit? Apektado tayo dyan. In fact, nagsalita na po ang Armed Forces of the Philippines dito at sabi niya, at sabi sa headline na ito ng ABS-CBN din, Philippines inevitably involved if Taiwan invaded. Sabi po sa ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanyang term, inevitably involved. Sa Tagalog, hindi maiiwasan, inevitable. Mai-involve talaga ang Pilipinas dito once na itong Taiwan sinakop na po ng China. Wala tayong kawala dyan. Meron at apektado tayo dyan. Kumbaga, humatching man ang China towards Taiwan, magkakasipon tayo. Dawit tayo dito, apektado tayo dito sa sitwasyon na to. Kaya nga ang ating prayers, wag sana mag-escalate ito. Wag nang tumindi, wag nang umabot sa gera, wag nang umabot sa sakupan o kung ano man yan. Dahil syempre marami din naman tayo mga kababayan na nandiyan po sa Taiwan. At hindi man pwedeng pabayaan ng gobyerno yan, ng administrasyon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa pa, ka-coffee, mahirap din sa isang administrasyon na mag-engage into war. Siyempre, kampihan din yan Siyempre, kailangan mong pumili ng side, kailangan mong tumulong, kailangan mong kumampi, di ba? So, mahirap yan under this administration, under ni PBBM, imbis na magfo-focus tayo sa economic recovery, partly mapupunta yung ating attention doon sa gulo na yan. Kaya, walang panalo dito Sa gera na ito, walang panalo. Kaya, ang request natin, ang prayers natin, sana mag-de-escalate na yan, yung tension na yan dyan sa China at sa Taiwan. Anyway, at least para alam natin kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran, pag-usapan natin ito sa episode na to. Nasa ABS-CBN din po itong balita na yan. Philippines inevitably involved if Taiwan invaded, sabi po ni Armed Forces of the Philippines Chief. The Philippines military chief said Tuesday his country would inevitably be involved if neighboring Taiwan was invaded, while warning China was working to infiltrate the Filipino military and other institution. Nakalulungkot itong balita na ito, ka-coffee, no? Siyempre, ayaw naman natin yan Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. In fact, kahit dyan sa West Philippine Sea, sa issue natin with China di ba? Maximum tolerance ang pinapairal natin dyan Hanggat maaari, wag na mag-escalate yan. Kasi lugi tayo dyan. Kahit may mga kakampi tayong malalakas na bansa, halimbawa, kakampi natin ang Amerika, ang France, at ang Japan, at kung ano pa mga bansa, lugi pa rin tayo dyan. Gagastos tayo, may masisira sa atin, may buhay na mawawala, talo tayo dyan. Walang mananalo sa gera na yan. Kaya nga hindi natin ina-advocate na mag-escalate yan. Ang gusto natin, mag-de-escalate yan at tuluyan ng maging, di ba, world peace, maging peaceful ang mundo. Di ba, ang sarap pakinggan yan. Yan ang ating hiling. Kaya yung mga nanggugulo, yung may mga content creator na parang nag-i-entice pa, nang hihimok pa, na sige, bakbakin na yung isang bansa o kung ano man yan, hindi kayo nakatutulong. Diba? Selfish act ninyo yan. General Romeo Browner made the comments as Beijing's military surrounded Taiwan in large-scale exercises it said was practice for a blockade of the self-ruled island, with China has vowed to one day bring under its control. Yun ang nakalulungkot dyan, ka-coffee. Bagamat exercises lamang ito, kumbaga drills lamang ito, pero show of might ito Pagpapakita ito ng lakas ito kami. Wag nyo kaming subukan or else ito ang kakahinat na ninyo. Na vocal din naman ng China dito sa usapin na yan, 'di ba? So ayaw natin mangyari yan. Sana, 'di ba, mapitik, may ganyan man lang, 'di ba? May realizations, may mag-usap, may magpakasundo sa kanila na settle itong disputes na yan, 'di ba? Sana, parang away bata ba? Sana away bata na lang yan Ito yung sinasabi natin, the wisdom of children Sana kung away bata lang yan, mapagkakasunduan, 'di ba? Kung ano kailangan diyan, 'di ba?
dito sa sitwasyon na to, sa political disputes na to, ano ba, treaty ba? Anong kinakailangan dyan? Para wag mag-escalate itong gulo na yan. Sana may mag-intervene. Ano ba yan? Si Donald Trump ba yan na kinakailangan mag-intervene? Si Putin ba yan na kinakailangan mag-intervene para humupa ang tensyon na yan? Then be it. Ako yan talaga ang wish ko ka-coffee. Pasensya na ha sa mga magkaiba tayo ng argumento. Ako ayaw ko talaga ng gulo. Kasi kung may gulo yan, talo tayo dyan. Kahit manalo kayo sa gera dyan, talo pa rin kayo. Walang mananalo dyan ka-coffee. Yes, tumatututo tayo pero talo pa rin tayong lahat dyan. Sabi ni Browner, start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. He told troops in northern Luzon Island. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved, Browner said without naming the potential invader. Of course, syempre, safe, talking safe din ito, si Browner, pero malinaw naman na ang tinutukoy niya dito ay China. As members of the Armed Forces of the Philippines, we should have the mentality that we are already at war. Acceptable. Totoo naman yan. Ganyan ang mindset ng mga militar, ng mga sundalo. Part of his soldier's job would be to rescue 250,000 Filipinos working in Taiwan, Browner said without detailing how the military would execute the mission. Ito yung pinupunto ni Browner na inevitably dawit tayo diyan. Ang gobyerno na ito, dawit inevitably, hindi maiiwasan. Kasi nga, marami tayong mga kababayan, mga Pilipino na nandiyan po sa Taiwan, naninirahan yung iba at yung iba yung nagtatrabaho. So, hindi natin maiiwasan yan. So, no choice tayo diyan ka-coffee. Kinakailangan din talaga natin kumilos. At yun nga, malinaw naman kung kaninong trabaho yan, ang Armed Forces of the Philippines, it will be their job to rescue our kababayans in Taiwan. Kaya nga, yung northern part natin, yung northern command natin, syempre sila malapit dyan sa area geographically, kinakailangan nilang maghanda, which is yun din naman talaga dapat yung mindset ng isang sundalo. Inuulit-ulit naman ni Browner yan. The Northern Philippines will play host to large-scale joint exercises with ally, the United States, scheduled to begin April 21, Browner told troops at Northern Luzon Command Headquarters. Itong mga drills na to ka-coffee, drills lang siya, di ba? Drills, kumbaga practice, kumbaga exercise lang po yan. Pero again, show of might yan. Siyempre, ang isang bansa, kung matalinong bansa, hindi mo titingnan, wala, nagpa-practice lang yan. Siyempre, may gustong iparating yan, may mensahe yan, na nagpapakita ng lakas yan. Ito kami, ganito kami, ito yung puwersa namin, ito yung assets namin, this will happen if you do that, etc., etc. Show of might yan. Di ba? Payabangan sa Tagalog, magyayabang yan. Kaya, parang sisindakin ka, wag mong gawin to dahil ganito kami kalakas, etc. Nakatago lang yan sa ibig sabihin ng drills and exercises, pero actually, yan naman talaga ang kahulugan yan. Wala naman masama dyan, ka-coffee, pero syempre, tulad yan, dyan sa Taiwan, syempre, nung makita ng Taiwan government na bulto-bulto talaga yung mga barkong pandigma, mga jet planes, mga fighter jets, etc., diba, palibutan ka ba naman, syempre, magpapanik ka rin, diba? Magre-react ka na yung kabila magre-react. Ang gulo na ang nangyari dyan, diba? Yan ang mahirap sa mga drills, sa mga exercises, April 21 daw po magsisimula yan. These are the areas where we perceive the possibility of an attack. I do not want to sound alarmist, but we have to prepare. Tama din naman kay Browner yan. Actually, yun lang ang mali. Dapat hindi ito na hindi to na papublicize Kumbaga secret dapat ito, 'di ba? Within the group lang sana 'yan. Unfortunately, yan lumalabas 'yan. Manila, which has a mutual defense pact with Washington or the United States, has been engaged in months of confrontations with Beijing over disputed areas of the South China Sea. Beijing claims almost the entirety of the crucial waterways despite an international ruling that its assertion has no merit. Anyway, hindi naman ito usapin ng West Philippine Sea. Dito to, ang pinag-uusapan dito, ang pinupunto kasi dito ni Browner, na once na mag-escalate yan, kung sakupin, that's the term, i-invade na yung Taiwan na yan, hindi niya tinukoy kung sino yung invader, pero malinaw naman na China yung tinutukoy niya dyan, dawit pa rin tayo dyan, damay pa rin tayo dyan. Again, parang hatching nga lang yan Kung matching lang ang China sa Taiwan, magkakasipon tayo, dawit tayo dyan. So, syempre, bilang isang militar,
kinakailangan nilang maghanda. Definitely si PBBM, wise din naman yan si PBBM with Gibo Teodoro on his side, hindi niya naman pababayaan itong administrasyon na yan. Solid din naman ka-coffee tayo, no? Kahit mahina yung ating puwersa, sa totoo lang, ongoing yung modernization, pero syempre, hindi naman pwedeng kampante lang ang gobyerno na ito ni PBBM. Kumikilos din yan. May ibang strategy lang na hindi na kinakailangan i-publicize pa. O siya ka-coffee, yun ang prayers natin. Wag na mag-escalate itong gulo na yan dyan sa Taiwan at dyan po sa China. Yan po ang ating hiling. Sana madinig ng kung sino man, di ba? Anyway ka-coffee, baka may komento kayo, opinion o reaksyon, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, click na po subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video ka-coffee. See you, bye-bye.